pre-tribulation rapture. Ito raw ay maaaring maganap kahit anong araw o oras. Walang nakakaalam. Ito raw ay ang secret rapture. Pero paano kaya kung naganap na? At di man lang natin namalayan, parang yung Left Behind movie series. Paano kung naiwan nga tayo? Ayon sa theology ito, tayo raw ang daranas ng paghahari ng Antichrist. Napakamalas naman. Pero alam niyo ba, wala pong ganitong turo sa Bible. Totoong walang nakakaalam ng araw at oras. Pero hindi ibig sabihin pwede itong maganap kahit anong araw o oras kung kailan mapagtripan. At ang paniniwalang pre-tribulation rapture, yung paniniwalang magaganap muna ito bago ang Great Tribulation, ay hindi biblical. Wala sa Bible at di naman magiging ganun ka-sikreto. Kasi nga may mga series of prophetic events na magaganap muna bago ito dumating, gaya ng mga binanggit ng Panginoong Hesus sa Matthew 24. Ang mismong interpretation ng The Seven Seals of Revelation. Katulad mismo ng ginawa ko sa isang video ko. Pwede nyo naman itong balikan. Ayon sa Panginoong Hesus, ang lahat ng ito ay kailangan munang maganap bago dumating ang second coming at yung mga pagliligtas sa mga Kristiyano at resurrection ng mga namatay na. Ito na rin ang mismong araw ng rapture. Watch out that no one deceives you. Many will come in my name, claiming I am the Christ. I will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars. But see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines, earthquakes, various places. All these in the beginning of birth pains. Ang origin ng pre-tribulation rapture ay nagsimula pa noong 18th century. Isang vision ng isang babae na nagngangalang Margaret MacDonald. Ipinagpalagay naman itong totoo ni Reverend John Nelson Darby. Pero hindi ito masyadong pinansin doon sa Ireland. Pero nang si Darby ay makarating sa Amerika, doon ito kumalat na parang apoy. Napakaraming libro ang isinulat base sa theology ito at sa panahon nga natin ngayon, nagkaroon pa ng ganitong movies na ganito ang tema. Pero alam ba ninyo, hindi ito ang turo ng Biblia. Not in Hebrew, not in early Christians, not in Catholic Church. Wala rin sa Orthodox. Pero click na click to sa mga Protestant movement. Masarap kasi paniwalaan. Kung yung iba, ipinako sa krus, ipinakain sa leon, pinutulan ng ulo, binaril, sa rapture, medyo masarap ang buhay. Dahil kukunin ka sa mundong ito para makaiwas sa persecution o kapighatian na ipatutupad ng Antichrist sa mga Christian sa panahong iyon. Pero sorry po kung madismaya kayo, hindi kasi yan ang turo ng Bible. Ang Great Tribulation ay bahagi ng pagsubok sa mga believers sa panahon iyon. Ang rapture po ay kasabay na event ng second coming of Jesus Christ. Sa huling tunog ng trompeta, hindi po siya mauuna ng ilang taon, gaya ng paniniwala ng iba. Ayon sa verse na ito, sa huling trompeta, yun mismo yung 7 trumpet sa Revelation. Ang second coming ng Messiah ay ang judgment niya sa mga kaharian at mga gobyerno ng mundong ito at simula ng literal na paghahari ng Kingdom of God sa earth. Pero bago dumating ang Panginoon, ang pinakamahalagang tip sa atin ay kailangan munang matupad ang prophecy sa aklat ng mga propeta noong Old Testament gaya ng Book of Daniel at siyempre ang Book of Revelation.
kapag naganap na ang Abomination of Desolation. Ito ay ang panlalait ng Antikristo sa kataas-taasang Diyos. Sa Book of Daniel ay detalyadong inilarawan ng first Abomination of Desolation. Ito ay precursor para magkaroon tayo ng idea kung ano ang Antikristo. Noong namatay si Alexander the Great, nahati ang Macedonian Empire sa 4 niyang general. At si Antiochus, bagamat wala pa si Jesus ng panahon yan pero maituturing na Antikristo, ay nagmula sa isa sa mga kaharian nito. Ayon sa Book of Daniel, siya ang Little Horn. Ganun pa man, ito ay precursor ng future Antichrist. Mabait kasi ang God, kaya binigyan tayo ng tip. Sa future kasi, meron pa rin Little Horn na darating sa history. Pero ano bang ginawa ni Antiochus? Noong December 167 BC, pumatay siya ng almost 80,000 na katao sa Jerusalem, mapalalaki, babae, bata, matanda at sanggol. Bukod sa pinatigil niya ang mga tradisyon, mga daily sacrifices ng bansang Israel, nagpatayo siya ng rebulto ni Zeus sa loob mismo ng Second Temple of God at inalaya niya ng mga baboy. Ang second abomination of desolation ay ang destruction ng Second Temple noong 70 AD ng Rome. Gaya ng sinabi ng Panginoong Hesus, walang bato na matitira sa kapwa ibabaw ng bato. Bukod sa gidiba, sinunog, pinagnakawan ni Titus ang temple, nakipagtalik pa siya sa 2 bayarang babae sa loob ng dakong kabanal-banalan ng templo. Blasphemy, di po ba? Nung panahon iyon, iisipin mong siya na ang katuparan ng hula, pero wala pa ring rapture na naganap. Walang second coming. Kung mapapansin mo, paulit-ulit lang history, malilito ka lang. Nang dumating si Hitler, akala nila ito na yun. Wala pa ring rapture o second coming na naganap. Ayon sa Bible, hindi darating ang second coming o ang rapture hanggat hindi nagaganap ang third abomination of desolation, na kailangan munang maitayo ang third temple of God para sa Antichrist. Sa mga conspiracy theories, pagdating daw ng technological singularity o yung transhumanism na gaya ng naganap noong panahon ni Noah bago dumating ang flood, yun daw ang pambababoy sa templo ng God. Tayo nga naman kasi ay temple din. Yan po ang pananaw ng mga makabagong Christians sa panahon ngayon. Pero sa isang banda, kung susundan natin ang turo ng mga apostolic fathers, may literal na templo para sa daily sacrifices. Katunayan, pansamantala na maibabalik ng Antichrist ang Old Testament tradition ng bansang Israel, ang bagong Babylon. Palalakasin niya ang bansang ito at dahil nalinlang niya ang buong mundo na siya ang iniintay na Messiah. Unawain po ninyong mabuti ang mysterious parable ng Panginoong Hesus, the widow and the unjust judge. Hindi lang parables, ito ay isang prophecy ayon sa ating mga fathers. Ang Israel ay ang elect ng God na kanyang inabandona dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At ang ungodly judge, ang Antikristo, tumulong sa widow dahil siya ay fake na Messiah at para gawing prostitute ang dakilang Babylon sa Revelation. Ito kasi ang magiging kasangkapan niya para malinlang ang buong mundo, ang halimaw at ang Babylon. Wala kasing global peace ng panahon ni Jesus, pero ang fake Messiah ang magdadala nito. Siyempre, kailangang ipatupad ito ng Antikristo para magmukha siyang authentic. At pagkatapos ng panahon ng kapayapaan, gaya ng baha ni Noe, biglang darating ang Great Tribulation at ang persecution ay global, massive in proportion. Kaya nga ang tip ng Bible, ang manatiling tapat hanggang wakas, siyang maliligtas. Sa ngayon, siguradong hindi pa darating ang Panginoong Hesus. Kahit bukas o sa mga darating pang panahon. Hanggat hindi nagaganap ang mga pangyayaring ito, walang secret rapture. Asa ka pa? Ibig bang sabihin ay mapakagumon ka muna sa kasalanan? Wala pa naman si Lord. Ingat ka bro. Baka kasi ang gospel ng demonyo ang naituro sa iyo. Kailangan lang tanggapin mo si Lord as Savior, okay na. Ano ang ibig sabihin ng verse na ito? Parang may requirement pa yata na kailangan mong gawin at tapusin kahit papaano.
Ang akala ko kasi, ang turo, tagapin na si Jesus, save ka na. Bueno, malalim ito. Sa ibang video na lang po natin pag-usapan niya. Muli, pusang mausisa. Salamat.